Sa pag-aaral, dapat natututo. Dapat ang buhay umuunlad. Dapat ang pangarap usad. Panahon ng dagdagan ng kaalaman. Matuto ng may kabuluhan. Piliin kung ano ang gusto. Turo with Popoy De Vera and Jing Castañeda. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Turo-Turo sa Pilipinas at sa buong mundo. No? Nandito na naman po kami ngayong malamig na hapon. At ang ating topic ngayon ay talagang exciting, at ang kasama natin ay mga legends of radio and TV, no? So magandang hapon po ang aking kapartner, na miss natin ito kasi nagpunta ng Cebu, nag-cover ng Eucharistic Congress, no? Okay, so partner Jing Castañeda. Nako, isa hong maulang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Eto nga po, nagbabalik po kami ng aking partner. Na-miss kita, partner. Pinagdasal naman kita sa Cebu, huwag ka mag-alala. Okay. At ang ating programa na dapat 50 years ang lolo't lola na tayo, partner, nandito pa rin tayo. Ayan, magandang hapon po, Jing Castañeda pa rin po. Syempre po, kasama po si Professor Popoy De Vera para sa turo-turo. At partner, kung gaano kalamig ang ating panahon, ganon din kalamig ang boses, ang tinig ng ating mga bisita. Partner, wala yata tayong ganitong boses. Sinuwerte lang tayo at nalagay tayo sa radyo. Walang mga to, ibang klaseng mga boses, partner. Ito nauna ang boses bago ang gwapong muka. Oo nga. Yung iba, yung mukha lang ang gwapo, pero yung boses nung nagsabog ng magandang boses si Lord, gising na gising sila at isinalo nila lahat, partner. Pero ang tatanong ko sa kanila, partner, nagagamit ba nila yung boses nila sa panliligaw? Maraming chika babes nung mga, di ba, partner, yung magagandang boses, dyan nahuhulog. Di ba? Ang damdami ng mga babae. Pakilala na natin, partner. Sino ba? Ikaw ang magpakilala. Masyadong mahaba ang credentials nito. Baka isang programa Dinidescribe pa lang, mahirap ipaliwanag. Partner, okay lang ba? Kasi mabubuko edad niya kung ako nagpakilala. Kasi high school pa lang ako, naririnig ko na siya. Pero iba yung kanyang pangalan sa radyo nung mga panahong yun. Ayan. Pakilala po muna po natin na ang Golden Voice. Ayan. Siya po ang boses sa likod ng ABS-CBN. Siyempre po, ang bossing po namin, si Boss Peter Musni. Hi, Boss Peter. Hi, Jing. Hi, Prof. Medyo kinakabahan ako. First time nyo, no? First time Nasa hot seat ngayon. Akadim daw itong turo-turo. Para ako nag-attend ng UAP board dito. Ayan, si Boss Peter, partner. At yung isa pa niyang, pero partner, itong kasama niya, matagal na rin daw dati, no? Dito sa ABS-CBN, sa DZMM, no? Di natin siya inabot. Ibig sabihin ba, mas matanda siya sa atin dalawa. Hindi, palinaw po natin yan. Siyempre po, kay Mr. Pocholo, The Voice Master Gonzales, ang founder po ng Creative Voices Production, motivational speaker at author ng Voice Care for Teachers. Hi, Pocholo. Hi, ma'am. At Sir Popoy. Boses na boses po. Wala tayong trabaho dito, partner. Magandang lalaki at babae po kayo. Nice naman. Pocholo, sige nga linawin mo, bakit nga binabanggit mong noon dito ka na nagtrabaho? Actually, nung 1996 po, isa ako sa mga nag-champion sa isang voice acting competition. Ilan taong ka noon? Under po siya ni Tito Joey Galvez at ni Tita May Valle. Opo, yung awit tawanan. Radyo pa po yun noon. Wala pang tele. Parang ang TV sa radyo. At tapos? Ayun po, isa ako sa mga nanalo po noon. And then, doon na po nagsimulan lahat. Ilang years ka rin dito sa DZMM? Hanggang 2000 po siguro, year 2000. From 96 to 2000, and then nag-abroad na po. Okay, so tatanong natin, partner, sa kanila. Ano ba to, partner? Talagang inborn, diba, na talent? O pwede bang may pag-asa pa ba tayong dalawa? Kanina nag-uusap kami at tinanong ko nga kung ito ba'y
dapat turuan, halimbawa yung mga public officials, no, yung mga humaharap talaga sa taong bayan, no. Ito ba isang parang profesyon na dapat i-develop, no, or ito ba pwedeng palakasan nila ng boses o pahinaan ng boses. So, tanungin natin si Peter Rabbit. Kilala mo ba si Peter Rabbit? Una kailangan ipaliwanag muna niya, ano ba yung Peter Rabbit na legend? At bakit Rabbit? At bakit Rabbit? Oo nga, Sir Peter. Bakit nga ba Peter Rabbit ang napili ninyong? Anong tawag doon sa radio? It's a DJ's name. DJ's name. Okay. Naku, mahabang sa pilito. Pero, anong taon yun, Sir Peter? Naku, parang kay meron na akong Alzheimer's. Hindi, pero alam mo, involved si Helen Vela, the late great Helen Vela, no. Siya yung nagbinyag sa akin kasi kapag bagong DJ ka, I remember it was DWRT, no? Okay. Hindi pa siya 99.5 RT, no. Kasama ko yun. Ako yung pinakabago noon. And then I started as a news writer, tapos newscaster. Tapos na kayo sa pag-aaral? Yes, kagagraduate ko pa lang ng BSBA accounting noon. Pero bakit from accounting to radio? Yun siguro ang una, no? Alam mo, kung mag-survey ka dito, Prof, sa mga broadcast networks, mas marami yung hindi kumuha ng Broadcom o Masscom. Oo, yung isa sa hinahangaan kong mga lady announcers, nurse yun eh. Hindi naman pero sila anong nagtulak sa'yo para pumasok sa pagsasalita? Oo, kasi nalaman ko early on na may pera pala. Sir Peter, yung boses nyo, nung mga panahon yun, ganyan na? Kasi, hindi. 15 years na ako dito, partner. Hindi nagbago. So, hindi, boses Donald Duck ako nun. But it all started, I think, kasi mahilig kaming mga I'm the generation of mga radio listeners sa probinsya namin, kagaya ni Pocholo, ni-research ko sa YouTube. Walang TV nasa taga Isabela ako, malayo kaya so nakikinig kami sa radyo at nung kolehiyo ako noon, ang sikat na sikat was DZBM yata, talagang cult radio kumbaga. Nagsimula sa paghanga at panggagaya at pagdadala ng newspaper sa loob ng banyo. Nagbabasa ng malakas kasi bumabalik yung sound, di ba? So medyo meron kang idea, maganda ba yung pagkabasa ko o hindi? Masyado bang malakas, masyado bang doon lang nagsimula yun. So it's a toilet story. Pero in all humility, Boss Peter na lang po. Sige, Peter. Kasi hindi Rabbit magbibigay kayo ng talent fee, di ba? So, you're the boss. Hindi ba nung panahong yun alam nyo na maganda yung boses nyo pang radyo? Hindi. No, sometimes they tap me for a voice behind the curtain nung elementary kami, ganun. Pero I really never, it's kagaya na sabi ni Prof, no, na nade-develop ba yan? Yes. Yung kung gustong gusto mo talaga, pero mahilig ka mag-public speaking, no? Kasi noon sa eskwelahan, marami yung mga contest, diba? Declamation contest, public speaking, diba? Mahilig ka, no? Hindi I was painfully shy. Kaya ito lang ako sa likod ng telon. I was the voice of an actor on stage. Parang ganun. So ito Peter, nung mga panahong yun, paano mo din-develop? Meron bang, di ba ngayon, panggagaya lang. Panggagaya lang? Oo, Jing, gaya kayo lang ng gaya. And then, later on, nag-i-evolve, as Pocholo would probably know, nag-i-evolve yung sarili mong style. Oo. And then, after a while, yung sarili mong style na yun, nagmumultiply into several types of announcing, nga nila. Parang parang kolehiyo. You're taking up a course, major in, maraming majors yun. Okay. Partner, nakikinig sa atin si Edo Manzano. Uy. Paano daw, ano daw ang voice exercises? O yung mga gusto rin nung sumama sa aming talakayan, mag-text po kayo sa amin DZMM Space React. Ang inyong mensahe, pangalan at lugar, padala po
Sa 2366, pwede rin po kayo mag-tweet at Jing Castaneda or at yung Facebook page natin, Turo-Turo sa DCMM Teleradyo. Ito may mga nagtatanong na nga. ito May partner, nagtatanong na, kasi daw traffic sa Ortigas. Sobra. Ayan. So, tanong natin, si Pocholo, meron siya kasing training school, no? Yes, ma'am. Voice school. Opo. Anong mga exercises doon, Pocholo? Bali, dalawa po yung grupo na tinayo ko. Yung isa yung Creative Voices Productions. Under niya po yung Philippine Center for Voice Acting, which is kasama ko po nga dito si Mr. Brian Ligsay. Kasama po natin siya ngayon. At yung isa naman po, Voice Care Philippines. We teach teachers how to take good care of their voices. Actually, ngayon po, paus ako dahil galing po ako sa 6 na talks. Wow! Kaya sabi ko, naku, patay. Kasi interviewin nga tungkol sa boses. Kaya lang minsan, sa sobrang energetic mo, kagagaling ko lang po sa isang national youth convention. So, my morning, afternoon for 3 days, nagsasalita ka. Hindi mo rin talaga pwedeng makontrol eh. Minsan talagang bibigay at bibigay. Pero, kung hindi ko po alam gamitin talaga, baka wala na ako. Opo. So may Kumbaga, technique din. ano lang eh, napagod lang talaga yung muscles ng voice. Pocholo, anong background ng mga pumupunta sa iyong eskwelahan? Ayan, siguro ang maganda pong sumagot dyan yung kasama ko si Mr. Brian Ligsay. At eto po si Brian. Anong background ng mga usual na mga nag-a-attend ng iyong mga... Ano ba to? Ito parang workshop style ba ito? O one-on-one ba ito? One-on-one training? Ang VoiceWorks po, voice acting workshop, tinayo po namin to noong 2005. At mulat sa pool po, ang mga tao pong nagiging partner namin dito ay mga broadcaster din, mga announcer, may mga galing po sa politika, meron po nag-accounting, nag-law-lawyer, may doktor po kami, meron po kami estudyante, teacher. Anong common Wala po denominator nila? Bakit gusto nilang mag-develop ng kanilang voice? Karamihan po Kasi ng- halimbawa, kung teacher ka siguro, siyempre, dahil ginagamit mo boses mo araw-araw. Pero kung doktor ka halimbawa, at accountant ka, bakit gusto mong ma-develop yung iyong boses? Sir Popoy, ang isa po sa pinakagustong ma-develop ng mga tumaten po ng workshop natin is yung self-confidence. Which is, totoo. Not necessarily yung voice. Kasama po yung pagkatao ng kanilang pagsasalita. Kasama po. No? Kasi ang boses po ang isa sa siguro pinakamagandang senyales ng individual na yan na kaya magsalita ng maayos, or pag maganda boses mo, expected nila na ikaw ay mahusay magtalumpati o magsalita, di ba? Okay. At totoo naman na kapag kaya mong dali ng sarili mo sa pagboboses, ay hindi mahirap para sa'yo na humarap sa maraming tao, hindi mahirap sa'yo pumunta sa ibabaw ng stage, katulad ng ibang mga individual, magsalita ng, dahil sa training mo, pwede ka mag-introduce ng kahit sinong individual ng maganda at ma-appreciate ng ibang tao. At syempre, marami pong aspeto ang pagboboses na ginagamit po natin sa industriya pagdating sa advertising, radio, television, Anong gusto nilang maging? Kasi meron yung double, di ba? Meron ganyan, yung gumagawa talaga ng commercial. Meron din yung motivational or public speaker. Anong specialization, kumbaga ang meron pagka pumasok ka sa isang training sa boses? Karamihan po ng gustong mag-voice acting workshop, gusto po nila matutunan to para may apply nila sa animation, sa gaming, or sa dubbing. Sa dubbing po. Ayun, So yung mga gusto pong sumali sa voice acting and dubbing workshop po namin, isa sa mga programa po namin yan, gusto talaga nila maging dubber. Mahirap po kasi maging dubber nang hindi po kayo natitrain ng maayos. So, kailangan mapag-aralan nyo pong buti ang proseso sa production. Kasama po namin ng iba pa mga director din po dito sa ABS-CBN, like sila Papa Neil Tolentino, Danny Mandia, Alex Agkawili. Sila po yung mga nagtuturo po sa ating mga estudyante na gusto pong maging dubber po. So, Pocholo, ibig sabihin, malaki yung industriya Malaki. na pinag-uusapan dito. Totoo po yan. Kung may mga nagte-train para mag-specialize sa dubbing, halimbawa, malaki yung industriya. Yes, sir. Actually, kami nag-create ng supply. Kaya nagkaroon ng maraming demand. Kaya ang Philippines po ngayon ang center of dubbing sa buong mundo. Dito na po dinala yung mga dubbing na, kumari, from Japanese, Korean, mga Spanish, French, dinadub na po sa English kasi we are the number one English speaking Dahil doon sa facility sa buong English, malaki yan. Ang dami na pong mga pumasok na mga company na nagdadub ng mga iba't ibang telenovela, animation.
ang laki po ng kakulangan ngayon. Ikwento Parang mo call nga pa- center yan eh. Ikwento mo nga paano yung training actually. Anong tinetrain sa isang, alam mo, isang gusto maging dubber. Alam niyo po ang anong gagawin niya? Kasi di ba, partner sa mga singers, meron lang, meron. Iba naman, ibang training naman Sa po inyo, yan. iba. Opo. Paano? Basically, ang voice po kasi, alam nyo, hindi lang siya gift, it's a choice. No, we choose the voices that comes out from our mouth. Okay. Kasi pwede naman ganyan boses ko kung gusto nyo. Walang Problema, di ba? Galing, So oh. you can choose the voices that coming out from your mouth. And our voice is the most miraculous and the most important tool that we ever have. Imagine a world without a voice. Imagine a radio, TV, a computer, game without a voice. And, you know, without our voice, the world will perish. And imagine, sir, no, our voice is the only one who can start a war. And our voice is the only one who can say, I love you. Max, oh. Diba? Sobrang powerful po ng voice. Ang tawag ko nga sa voice is like the force. You can control people by just using your voice. So, anong techniques nga? Di ba yung si Regine Velasquez, di ba, sa pagkakanta naman to, di ba? Nilulubog sa ilog. Napakarami po at gustuhin ko Yung gawin basic, ngayon, yung ma'am. basic. Yung basic. Kasi, Paano ang... at saka halimbawa, Bigyan ilang ng tips. gaano kahabang isang session, Okay. ano ang pinapagawa sa isang gusto maging dubber, Ayan. para ma-visualize ng mga pakinig at tagapanood natin, baka meron din silang ambisyon maging... Katulad sa ni Peter, paano nagbabasa, di ba? Nung, Sir Popoy, ang aming pong workshop ay tumatagal po ng 8 linggo. Okay. Ito po ay tuwing Sabado po. Meron po kaming 3 to 4 hours per session po in the 3 to morning and in 4, the afternoon. At ito po ay inaatinan ng 5 direktor po sa ABS-CBN at sa mga iba pang larangan ng pagboboses po. Ang trabaho po namin doon na ibinibigay, kasama po namin sila is working around with the microphone, mga studio etiquettes, paano po mag-maintain ng boses. Importante po yan kasi pag wala po tayong instrumento, ano po ba yung mga bawal sa ating boses, mga dapat nating iwasan. Okay. At saka yung mga basic exercises po, katulad ng kung paano mag-develop ng tinatawag nilang modulation. Actually, resonance po ang tawag sa industry na yun, hindi po modulation. So, yung simpleng exercise, if you want me to give you some sample, Sige. kunyari po, sa inyo po, Sir Popoy, gusto nyo po ma-develop yung resonance po sa boses, yung tipong pag nagsalita po kayo yung malagong, yung kasing lagong ng boses ni Sir Peter. Idol. Kunyari, nang-romansa. Yan, mga ganyang klaseng boses. Ang exercise po na tinuturo namin sa mga kalalakihan at sa mga babae rin po magagawa nila ito is yung pag-produce ng NM sound with your mouth is closed. So, kung ako po gagawa nun, gagawa po ko ng N. Papakaramdaman nyo po yung inyong lalamunan habang ito'y nagva-vibrate. At magiging conscious po kayo sa pag-include ng vibration na yan habang nagsasalita. So you can choose to whether produce that modulating, resonating voice na katulad po nito. Or pwede namang hindi po. Nasa inyo po yun. So you have control over that. Maliit na aspeto lang po yun. Nandiyan din po yung pag-intindi po sa mga nota, like the sweep method, kung saan nahanapin nyo po yung pinakamataas na level po ng boss nyo at pinakamababa. Dahil bawat po musical scale, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ay katumbas po ng isang karakter na maaari po namin i-produce sa... Ano yan? Parang habang nagsasalita radyo, sila, TV. tinetape, tapos i-rewind, tapos sasabihin, Papakinggan, no? babaan mo pa, taasan mo pa. Ganun Meron po ba ang kaming- ginagawa? Meron po kami mga exercises na they are involved na mag-record po sila sa loob ng Okay. studio natin. Meron po sila mga take-home assignments at kamakailan lang po, isa po sa mga assignment nila ay magkaroon po sila ng video production ng sarili nila Ayun. na ipapublish nila sa YouTube para iling sa mga classmates. Inutusan ko po sila magkaroon ng ganong klaseng assignment para maging conscious sila sa mga facial expressions na kanilang ginagawa habang sila ay nagsasalita. Nang alam nila kung paano napuproduce yung ganitong sound sa pamamagitan ng kanilang mga facial expressions. Ang makagandahan po kasi sa pagboboses, wala po kaming pakialam sa itsura nyo. Importante. Yung ganda Boses. po, yung ganda ng boses, yung linaw ng pananalita, yung timbre. message, makarating po dun So sa ilan? pupunta. 8 weeks? 8 weeks po ito. We have 8 weeks na once a week. Opo, 8 weeks na parang once a week. 8 long sessions. Opo. Ano yun? Kaya lang, in between those weeks, meron po sila mga assignment po na kailangan na introduce.
for preparation for the next instructor or next course outline. So, Okay. yun po yung namin, ang ginagawa po namin. Pero itong mga ganito, Peter, nung panahon mo, hindi mo alam tong mga binabanggit niyang NM ganyan, di ba? Ng mga exercises. No, University of Hard Knocks na eh. So, paano mo? So, on paano your ang own? training Ikaw mo? naman, ano yung training mo? Ayun, it all starts with ano ba yung range ng boses mo noon? Okay. Sino ang pwede mong gayahin na malapit na malapit? Ganun ang training. Oo. Oo. Tapos, I started by being a DJ ng pop radio station. So, sigaw na sigawan, di ba? And then, later on, you realize kapag kinuha ka na halika nga, susubukan nga kita sa commercial. Iba pala. Iba pala. Iba yung discipline ng pagiging DJ. Okay. Iba yung commercial announcer. Kahit nasabihin pa na, ano to, this is high energy, ganyan-ganyan, sales ito. Iba. And then, nung na-master ko na yung, kahit paano, yung pagiging commercial announcer, tapos sinabi siya, halika, gumawa ka ng movie trailer. Iba pa rin yun. Anong pagkakaiba? Iba yung facing, Okay. iba yung pag-enunciate ng words. For instance, kung the love affair, hindi mo naman pwedeng bigkasin niya na parang nagse-sales talk ka, di ba? Hindi Ganun rin din. pwedeng So, mataas ang pitch halimbawa kasi yes. yung love affair. Iba rin yung kailangan, iba rin yung audiovisual presentation announcing. Okay. Meron yung tinatawag silang narrator ka dito hindi ka announcer. Hindi ka DJ. Sinong nagtuturo sa'yo? Ano lang yan, we have idols, no? There are people who like Pocholo, no? Na binibigyan ng mga jobs, no? And I know for one person na muntik na akong hinimatay nung sinabi sa kanya na, Sir Louie, meron po kaming 5-minute dito. Nasa studio kami noon. Hindi ko pa siya kilala. Sabi niya, naku, wala na. Paus na ako. Sabi ko, ayaw niya. Magkano pang rate niya? Sabi, ano to, this is 80s, Okay. Sabi niya, 8,000 yan per AVP. Tinatanggihan niya yung 8,000 pesos. Ang minimum wage yata noon, 1,800 eh. Grabe. Tinatanggihan niya yung 8,000 pesos. Tapos, sabi ko, ako magpapakamatay para gawin yan eh. But, kasi kuha niya. And he's able to relay the message. As an announcer kasi, as much as possible, you don't call attention to yourself. You deliver the message. Yeah. You relay what the story is in the case of a Star Cinema trailer. No? So, hindi yung, ako bida dito pare. Hindi. Kung ano yung gusto ng scriptwriter, kung ano yung takbo ng istorya, yun ang dapat mong i-communicate. So this is hit and miss, no? So along the way, yan ba madaming takes parang sa sine na hanggang makuha mo yung hinihintay na merong producer. May ganon, inuulit-ulit ba yan? Merong usually pag ad agency, meron silang producer na nagsusupervise ng recording. Okay. So nasa announcer's booth ka, Okay. siya naman ay nasa kabila, parang ganito, no? Tapos sabi niya, take 2. Take 3. Alam mo, dapat ganito. Bilisan mo dito, bagalan mo dito, taas mo dito, baba mo doon. Ganon yan. So, sometimes, during my younger years, kumisan, paus na ako, hindi pa tapos yung 30-second commercial. Nakailang take ka, Peter? Nako. Pinakamarami. I think I went up to 60. Wow, 60 takes. Oo. Dahil may hinahanap yung... Dahil hindi alam nung producer ko anong gusto niya. Nakailang Yun ulit. po, Ginagawa ng joke po na. producer, nag-iipon na mga invention. Oo, so may safety. Isipin niya later, ay, ito pwede ito. Okay. At tape pa noon, ha? At tape noon. Ngayon, tapeless environment na tayo ngayon, di ba? So, Okay, so ito may mga nagtatanong din, partner, So yung mga okay. So si Peter Barao naunang nalaman niyang pagkakitaan yung boses bago siya nahilig na i-develop yun. no, talagang hilig lang dahil sa yung mga DJs noon, mga artista na rin eh. Nung unang panahon, parang mga artista na rin yan. Talagang may mga fan base yan. So maraming yung na-in love sa'yo dahil sa boses mo. Until they saw me.
Baka palagay ko, partner, yung Mrs. Peter. Palagay ko nga, palagay ko. Oo, Kasi yun nung nasa college tayo, di ba? Ingit na ingit tayo sa mga disc jockey kasi kakagulo yung mga babae. Maganda ng boses, di ba? Yun ang reputasyon pagka napapakinggan at maganda ang boses mo. Tapos lahat ng babaeng tawag nila, babe. This is for you, babe. Oh, hindi Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, Jing. So, anong pangalan? Angel. Pag sinabi ko Angel, ikaw yun. Ikaw yun, ha? Oo. Tatlo sila. Naku, ayan na, nawawala na yung respeto ng mga tao kay Peter Musi. Oy, maraming tanong, partner. Ito, may mga text pa, pero babalik po kami, ha? Academic program ba talaga ito? Matanong ko lang. Ay, amin ng programa to, hindi kay Peter Musi. Amin ho to ni Popoy de Vera. O, wag ko kayong BBT, magbabalik pa rin ang Turo-Turo. Ang hiling nyo natupad na! Marami nang nanalo sa ABS-CBN TV Plus Todo Pamasko promo!